morning to everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay ba? Once again, ay magandang umaga po sa inyong lahat. So, it's a good to see you again for the past 2 weeks na ako po ay nasa Pilipinas. Thank you for the all prayers na kami ay mali nakabalik sa lugar na ito ng ligtas at payapa. No? Even the 2 weeks ay punong-puno ng pagod dahil from Manila, Bulacan, to Pangasinan, then to Manila again, no? And Bulacan and Manila back again. So, okay, so medyo malinaw na ba? Okay na, medyo malinaw na ba? Okay. So, praise God at ang Diyos ay laging gumagawa at nagpaplano sa kanyang mga anak. Although tayong lahat ay nagpaplano, but the best plan na meron tayo ay ang plano na nagmumula sa Diyos. Amen? And before we read the text coming from the books of 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, I want to share about the little testimony. And actually, the original plan na kami ay magbakasyon from August 26 to September 4. But recently, ay walang available na ticket pabalik for September 4 dahil we have a ticket for body pass and available lang is September 9. No? But ito yung plano namin na kami babalik sa September 4, kami nagpaplano, but of course, hindi nang nagtama. Ang nagtama ay ang plano ng Diyos. Because kung bumalik kami ng September 4, ay hindi namin naikuha si Lara, yung aming anak, ang purpose namin, kaya kami nagbakasyon ay doon sa Pining. At talaga pagkatapos nang babalik na kagad kami, but ang nangyari kasi bago nung Pining ay na-assign siya na medyo malayo yung ospital ng Parañaque District 2 mula doon sa kanyang bahay at kailangan lang niyang sumakay sa joyride at medyo delikado dahil yun lang medyo mura. So naghanap kami ng bahay, although mabigat sa bulsa, no? Dinukot natin dahil yun ang kailangan, no? But praise God, in the whole one day ay nagawa namin yon, and bago kami bumalik dito, nasa ayos namin ang aming anak. At ngayon ay nandun na siya sa kanyang bagong tirahan, safe and sounds. Okay, praise God. It's always purpose. Kasi kung bumalik kaming maaga, hindi namin naisayos yung kanyang tirahan. At ang nakita ko yung plano ng Diyos na although tayo nagpaplano, but of course, ang talagang perfect na plano ay ang plano ng Diyos. Amen? Maring may mga nag-fail dito, may mga sumubok, nabigo, nawalan ng pag-asa. Pero sometimes, sa mga ganyang sitwasyon, meron palang higit at mabuting plano ang Diyos sa atin. No? At napakaganda dahil alam natin na habang tayo nagpaplano, ang Diyos ay nagpaplano rin para sa atin. Amen? So before I read the message coming from the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, a new international version of NIV. Let's bow our head and ask for the guidance and help by the Holy Spirit. Hallelujah. Father God, we thank you sa umagang ito. Thank you sa magandang umaga, lakas at buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tuloy nga po, O Diyos, once again, sasabihin ko, Panginoon, every gising, Panginoon, is a blessing, O God. Lord, salamat. Kaya ang aming buhay, Panginoon, nasa oras na ito habang yung hours, Panginoon, na kami ay nakaupo at makikinig ng iyong salita, O Diyos. Ang lahat ng aming marinig, Panginoon, O Diyos, especially, O God, the words coming from you alone, O God. Lord, buksan niyo ang aming mga puso, Panginoon. Yung desire namin, Panginoon, O Diyos, ng aming mga puso ay mahantulad sa isang matabang lupa, O God. Yung binhi
na aming maririnig, Panginoon, sa umagang ito ay matanim sa aming mga puso, Panginoon. Ito ay maging buhay, O Diyos, tumubo at lumago sa aming mga buhay, O God. Panginoon, sa umagang ito, ang aming dalangin, O God, ay ang aming mga puso, O Diyos, ay maging isang matabang lupa, O God. Like a fertile soil, Panginoon, O Diyos, na bawat Lord, binhi, napapatak, Panginoon, matatanim, malalaglag, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Ito magiging buhay, O Diyos, sa aming mga buhay, O God. Salamat, O Diyos, sa umaga ito. We ask, by the help of the Holy Spirit, O God, help us, Panginoon, to understand your word, O God, to understand your message sa umagang ito, O God. Lord, hindi po namin kayang unawain kung wala ang iyong biyaya, O God, kung wala ang iyong pagtulong, Panginoon. And once again, O God, by your blood, we will cover in this place, O God. Tunay nga po, Panginoon, na walang magagawa anumang gawa ng dyablo sa lugar na ito in the name of Jesus, O God. Lord, salamat sa umagang ito. At tunay nga po, Ama, hindi ako, Panginoon, Lord, hindi ang mga leaders na narito, O God, hindi ang mga musician, hindi ang mga technical team, Panginoon, hindi mga elders o deacon, Panginoon, but Lord, ang iyong pangalan, O God, ang patuloy namin bibigyan ng kapurihan, ng karangalan, Panginoon, sa araw na ito, God. Panginoon, maraming salamat at muli po sa lahat ang papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Can we give a best clap offering sa ating Panginoon? Praise God. Amen. Kung mga nasa likod po, ay okay, kung narinig nyo ako, ay nasa likod, nasa harap, mali, magandang umaga po sa inyo sa araw na ito. Okay, 1 Thessalonians 4, verse 13 to 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in dead, so that you do not grieve like the rest of mankind who had no hope. No? The letter of Paul in the Church of Thessalonians, the first word is in verse 13. They said, brother and sister, we don't want you to be uninformed about those who sleep in dead, so that you do not grieve like the rest of mankind who had no hope. And I give you the background about the letter of Paul in the Church of Thessalonians. No? We know that every person, no matter our background, their background, wrestle with question about death in the future. What will happen when we die? We will see our loved ones again, or there's a hope beyond the graves. No? At ito yung nais i-remind ni Paul in the book of Thessalonians. Unang sinabi sa verse 13, sabi niya, mga kapatid, mga kaibigan, mga kanggagawa sa Panginoon, brother and sister, ayoko na kayo ay hindi ma-inform about those sa mga natutulog, o sinabi rito, sleep and dead, so that you do not grieve like the rest of mankind who had no hope. Gusto kong ipaalala sa inyo, yung mga namatay, hindi talaga namatay. Yung mga natutulog lang. No? Diba? Kapag tayo kinuha ng Panginoon, hindi actually patay. But yung pakiramdam ng isang natutulog. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Ano sabi ni Paul dito? During the time, the Church of Thessalonians, ang kinakatakot nila, yung pangako ng Panginoon, yung mga unang namatay, ay wala pa, hindi pa bumabalik ang Panginoon, namatay na sila. Paano yun, Panginoon? Paano yung mga unang namatay na hindi ka pa bumabalik? Ito yung kanilang inaalala. Pero sabi ni Paul dito, for we believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who are falling asleep in Him. Ni-remind ni Paul, yung mga taga-church, or address this concern of this letter of Thessalonians, he reminds believer that in Christ, death is not the end.
is a doorway into everlasting and life reunion. Ang kamatayan, sabi niya, hindi ito yung katapusan, but ito ay magbubukas ng bagong pintuan para sa panibagong buhay na walang hanggan. It's a great reunion doon sa mga taong nauna na mga namatay. Sino dito yung sabik na after a few years, babalik tayo sa Pilipinas, makikita natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung ating asawa, yung ating mga anak, na almost a year na wala tayo. Me and my family, 10 years kami dito na walang uwian. Nung kami dumating dito, 10 years kami dito sa Doha na walang uwian. Why? Wala kaming pambiling ticket. Very basic na sagot. But God, during that time, nagkaroon ng promo ang Saudi Airlines, doon kami pinayagan makauwi. No? Of course, sabik na sabik kaming makita yung aming manghal sa buhay. Di ba? At tayo dito, may mga kapatid, magulang tayo, na nanauna na sa atin. Death is not the end. It's a doorway into everlasting life and reunion. Ito sinasabi ni Paul in the Church of Thessalonians. Verse 15, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, we certainly not precede those who have fallen asleep. And verse 16, where the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sabi ni Paul sa church ng Thessalonica, yung mga believers doon, katulad natin ngayon na nakikinig, sabi niya yung mga naunang namatay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang kamatayan, ito ay panibagong pintuan na bubuksan para makasama natin yung mga taong namatay na nanalig at nagtiwala sa Diyos. Amen? Kasi yung mga taong sabihin natin na parang nawawalan ng pag-asa, Paul encouraged the church of Thessalonians na dapat huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabi sa verse 13, sabi niya, sleep and dead so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos mismo ang nangako. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, with the trumpet call the God, and the dead in Christ will rise again. We will rise first. 17, after that, we who are still alive are left caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Can you imagine how we will meet the Lord in the air? Sabi yung mga unang namatay, sila muna unang babaguhin, bubuhay ng Panginoon, at pagkatapos yung mga buhay, taas yung mga kamay. Say amen. Yung buhay na amen. Say amen. Amen. Of course, no? Tayo yung mga buhay na naghihintay at may pag-asa sa Diyos. Amen ba doon? We're waiting, we have a great hope because yung Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba ay Diyos ng pag-asa. The Thessalonians church were grieving because some of their brother and sister had died before Christ's return. Ito sinasabi ko na, therefore those who have died would miss out the blessing of the second coming of the Lord. We're talking about Maranatha, or the second coming of the Lord, but before the second coming of the Lord, there is a rapture. O yung pagkuha ng Diyos sa mga anak na namatay bago pa siya dumating. No? Kung ang Panginoon di pa siya bumabalik, no?
Pero sa kanyang pagbabalik, the rapture will come at lahat na nanalig sa kanya, ito ay una niyang bubuhayin. Sa verse 13, there is a hope. Hope beyond sorrow. And sa verse 14 to 16, the resurrection of the promise. And 17, the glorious reunion. And 18, the verse 18, the comfort of this hope. The comfort of this hope. The verse 17. Therefore, encourage one another with this word. Yung salita na narinig natin ngayon, the message narinig natin the last Friday, the message narinig natin the last month, the word na ating narinig, ito nagbibigay sa atin ng tapang upang magpatuloy sa Panginoon. Di ba? Kung naghihina ka, there is a word of God. Kung natatakot ka, there is a power of the word of God. Kung nangangamba ka, nag-iisa ka, cover by the blood of Jesus. Sino rito yung mga laging nananaginip? Sino yan? Sino yung lagi dito nananaginip na... Okay na? Na minsan, natakot na tayong matulog dahil laging masama yung panaginip natin. Sino dito yung laging takot? Sino yung laging nag-aalala? Sino dito yung laging nangangamba? Sino dito yung nawawalan ng pag-asa? No? Kapag dumating yung time na yan, there's a promise ang Diyos. Yung kanyang salita. No? There's a promise ang Diyos na ang kanyang salita ay buhay. When you say buhay ang salita ng Diyos, at sinabing buhay, kapag narinig natin to, nagmamanifest yan. Nangungusap yan. Binabago yung ating kaisipan, binabago yung ating mga plano, inaayos yung ating buhay, dahil ang Diyos ay buhay. Amen? And this morning, I want to give the title, the message, Be Ready or Left Behind. Be ready or left behind. Sino yung mga handa rito? Walang handa? Be ready or left behind. Mas maganda na lagi tayong handa kaysa naiiwan. Dahil pagdating ng Panginoon, kapag naiwan ka, mas lalong paghihirap. There's a second chance but very little chance. Be ready or left behind. And this morning, I give you 2 points only to share the message of God this morning. And very short lang yung message sa umagang ito. Mga 1 oras at kalahati. Okay ba doon? Parang hindi naman. The reality of being ready and called believers. Those who said ready ay yung mga believers to. The reality of being ready, of course, believers. Verse 14, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Want to be act of ready, want to being ready, they call believers. Sabi sa verse 14, those who believe, for we believe that Jesus died and rose again. Naniniwala tayo na ang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay. We believe sa ating mga puso na kung paano namatay ang ating Panginoong Jesus, ay siya rin bubuhay yung mga taong nananalig sa Kanya. Dahil ang Kanyang salita na iniwan ay hindi patay, bagkus ay buhay. Amen ba doon? For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Ang sarap matulog kasama ang Diyos. Verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout,
with the voice of archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise again. So dito yung malalim matulog. Yung napakalalim. Yung alarm clock mo, ito na yung ginagawa mong pampatulog. Hindi pang pagising. May kilala akong ganyan eh. No? Laging nag-a-alarm clock, pero laging mahimbing ang tulog niya. Amen? But ang tanong dito, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel. Kung ikaw pala ay namatay, na hindi pa dumarating ang Panginoon, habang ikay natutulog, ang kamatayan parang natutulog lang to. No? Maririnig mo yung trumpeta ng Diyos. The sounds coming from the Lord, the angel of the Lord. Ito yung gigising sa atin. Maririnig natin yung ingay ng trumpeta ng mga anghel. At habang tayo natutulog, nasisira yung ating mga kagandahan, yung ating katawan. No? Kasi a few days lang, yung ating pinahira na mamahalang na lotion, na pabango, sandali lang sira yan. But papalitan ng Diyos yung ating katawan. Yung katawan na nasisira ay papalitan ng hindi nasisira. Yung katawan na nagkakasakit. Yung katawan na putol. Katawan walang kamay. Katawan bulag. Ulong walang buhok. Pagbangon niya natin, tayong lahat ay kompleto sa harap ng Diyos. Kaya natin palakpakan ng Panginoon. Amen? Tandaan natin kung ano meron tayo, yung kapintasan na sinasabi ng ibang tao sa atin, tayong lahat ay walang kapintasan sa harap ng Diyos. Amen? Huwag kang maniwala sa mga tao nagsasabing mataba ka. Huwag kang maniwala doon. Sure, the best siguro ay bumalik ka na lang ng timbangan, doon ka na lang maniwala. No? Diba? Huwag kang maniwala kung ano sinasabi ng ibang tao, pangit ka, payat ka, kalbo ka, whatever. Ang magandang sagot yan, alam mo kapatid, pangsamantala lang yan. Tama? Pansamantala lang yan. Dahil pagdating ng Panginoon, lahat ng bagay, kapintasan na nakita ibang tao, lahat yan ay babaguhin. Babaguhin lahat ng mga bagay na nasisira, bagay na putol, bagay na kapintasan. Pagdating ng Panginoon, lahat ng yan, babaguhin ng mga bagay na hindi nasisira. At yun ang pangako ng Diyos. Amen? The reality of being ready. Being ready, we believe that Jesus died and rose again. At napakaganda kung tayo naniniwala. Yung kamatayan ng Panginoon at muling pagkabuhay, no? Kasama tayo doon. 1 Corinthians 15:51 to 52. This is our victory. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkle of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised uncorruptible, and we shall be changed. In a moment, in the twinkle of an eye, at the last trumpet. Babaguhin ng Diyos. In the twinkle of eyes, bubuhayin lahat ng mga namatay na nanalig sa Kanya. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Ang sarap ng pangako ng Panginoon. Ang problema, yung mga tao bang hindi naniwala, nanalig sa Panginoon, marinig nila yung trumpeta? O ang ginigising lang ng Panginoon, yung mga taong nanalig at namatay sa Kanya, in a moment, in the twinkle of eyes, the last trumpet.
Ito yung paggising sa atin. Di ba? Minsan yung kapatid mo, kaibigan mo, pag ginigising mo, uy, gising na dyan, may pasok pa. Ayaw gumising. Di ba, ang hirap gisingin yung taong gising. Di ba? Kaya mamaya, yung mga katabi nyo, baka mamaya napipikit niya, tapikin nyo lang. Baka hindi mo marinig yung trompeta na sinasabi ni pastor, ha? Ha? Amen ba doon? Amen? Kaya nga, tapikin mo yung katabi mo, alam mo kapatid, walang tulugan. Amen? Walang tulugan. This our and final victory. This is a promise ng Diyos. This is our final victory. The sequence of event. 1 Thessalonians chapter 4, paano mangyayari yan? The sequence of event. Christ's descent. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. The first, Christ will descend, or will come down from heaven. Actually, hindi ito bababa, but still in the heaven, at makikita natin, yung boses ng mga anghel, yung trumpeta mula sa anghel, Christ descend, or Christ, or the Lord himself will come down from the heaven. Number 2, resurrection of the dead in Christ. This is the sequence of event. 1 Corinthians 15, verse 42 to 44. It is the same way with the resurrection of the dead. Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. Our bodies are buried in brokenness, but they will be raised in glory. Amen? They are buried in weakness, but they will be raised in strength. They are buried unnatural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. For just as there are natural body, there is also spiritual bodies. So, ibig sabihin, kung tayo namatay na may kapintasan, siya sabi ko kayo na putol yung ating mga kamay. Lahat tayo, wala na. Mataba tayo, lahat. But they will be raised in glory. Wow! Are we excited doon sa panibagong makalangit na katawan na binibigay ng Diyos sa atin? Amen? Kasi yung katawan natin to hindi magpipit to sa kalangitan. Like astronaut, they using a special coat or dress or suit na kung saan angkop sa kalangitan, angkop do sa kanilang lugar. No? Gayun din naman tayo. Papalitan ng Diyos yung mga bagay na nasisira sa atin. Kung tayo, ano sabi rito? In natural body, there's also a spiritual body. Ang sarap ng spiritual body. Hindi ka na iinom ng gamot. No? Hindi ka na magme-maintenance. Wala ka nang titingnan, nakukulubot pa ba yung balat mo? Because we have a spiritual body. Lahat ay babaguhin ng Panginoon. At sabi ng iba, Pastor, paano yung mga namatay na matanda na? Kulubot na balat. Sabi ng iba, kapag tayo muling binuhay ng Diyos, during that time, yung ating mukha ay parang during that time, nasa peak tayo ng kabataan. Yung lahat tayo ay makisig. Lahat tayo ay kumpleto. Amen? This is the sequence of event, Christ's descent. Number 2, resurrection of the dead in Christ. And there is a transformation of the living. 1 Corinthians chapter 15, verse 53. For our dying body must be transformed into bodies that will never die. Our mortal body must be transformed into immortal bodies. Wow. And number 4 is meeting in the air. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. After that, we who are still alive and are left with caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so will be with the Lord forever. In the Old Testament, meron na nangyari ito. Sino ito? Si Elijah and Enoch, yes. Enoch and Elijah, kinuha sila ng buhay ng Panginoon.
No? Suddenly, kinuha sila ng Diyos. Nabuhay sila. And pagkuha nito, suddenly, no, the twinkle of eyes, nagbago yung kanilang katawan. Kaya nga minsan, wag nating pagbuhusan ng husto sa mundong ito. Kung anong meron tayo sa mundong ito. Kasi lahat ng yan, maiiwan. Ang pagbuhusan natin ng galing, ng husay, ng kayamanan, ay doon sa kalangitan. Bagay na hindi nasisira, bagay na hindi nabubulok, bagay na hindi nananakaw, bagay na laging ito ang pinakikita ng Diyos sa atin. Ang bagay na pinag-ipunan natin dito, lahat ng iyan ay maiiwan. Nag-ipon tayo ng tunay na kayamanan, walang iba kundi sa kalangitan. The reality of left behind. Kanina, the reality of those who taken by the Lord, of the reality of those who believe in the Lord. But I want to see the picture first before the reality of left behind. Pwede ba natin pakita yung picture? Isa pa. There's a timeline of the end times they call a present church, a church age. No? Ito yung panahon natin ngayon. And there's a rapture of the church, and there's the beginning, there's a 7 years of tribulation, the 3.5 years, that's the beginning of sorrow, and the great tribulation, the 3.5 years, and then the 7 years of tribulation. But now, we are the church age. Nandito tayo ngayon sa kanaunahan and waiting for the rapture of the church. Kaya nga sinasabi ko, the reality of left behind. Doon sa palang pagdating ng Panginoon, balik natin kanina, yung isa. Biblical end times and timeline. Church age now, rapture in 1 Corinthians chapter 4:16 to 17, the tribulation, the 7 years in Matthew 24:21, and Revelation chapter 6 verse 16, the second coming of Christ, Revelation chapter 19 verse 11 to 16, and the millennial reign of 1,000 years, Revelation chapter 20 verse 16, and eternal state, the new heaven and the new earth, Revelation chapter 1 verse 21 verse 22. But we not go so far. Doon muna tayo sa church age o mga church na narito ngayon. Ito yung panahon na kung saan ang daming mga church ngayon na tumubo, ang daming church na naitayo. At sabi ng Panginoon, the reality of left behind, number 1, who got left? Sino ba yung maiiwan? In Matthew 7:21 verse 23. That's the reality ng mga naghanda sa Panginoon. But there's a reality rin, dahil nasusulat sa Biblia, the reality of left behind. Who got left? Sino ba yung maiiwan? In Matthew 21 verse 23. Hindi ako nagsabi, but ang Biblia. There's a true and false disciple. Not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. The reality of left behind. Ibig sabihin, merong maiiwan. No? Kaya nga sabi ko kanina, be ready. Maging handa tayo. Dahil in the last preaching, na sinabi ko like the day of Noah, suddenly the rain, the flood is coming. And during that time, the flood, wala pang flood control. Hindi na-control yung flood. The family of Noah o yung mga na-save lang. Babay ngayon, may flood control, pero sira naman.
May flood control, mahina naman. No? Tandaan natin, always remember, church, we are not Marcos, we are not Duterte, we Christ. No? Kay Kristo tayo. Amen? Wala tayong papanigan, whatever administration, the only thing, the best na gagawin natin as a Christians, pray those who are in the leaders. Pray those who are in the government. Wag tayong pupunta kung kanino man gusto nating politician, pupunta tayo lagi sa gitna, walang iba kay Kristo. Amen? Dahil lahat may kapintasan, lahat may kahinaan, lahat may galing. Pero ang pinakamagaling, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Tandaan natin, I respect but everyone, kung ano yung mga politician na sinusuportahan nyo, but kung sumusuporta man kayo sa anumang politician, no? Of course, mas suportahan natin ang Diyos, ang salita ng Panginoon. Lagi tayong we stand in the middle. No? Kasi ito'y magiging sanhi para tayo magkaroon ng alitan, tampuhan, dahil lang sa mga politika na hindi man tayo kilala. Amen? Instead, i-share yung mga politician, i-share natin yung Word of God. Amen? The reality of left behind, who got left? Who gets left in Matthew 27:21, verse 23? True and false disciple. Not everyone who say to me, Lord and Lord shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of God. Yun lang palang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kung lagi ka nga nasa loob ng church, sample lang ha, wala akong tinutukoy. Lagi kang presence, attendance, pero hindi mo nang ginagawa ang kalooban ng Diyos. No? I will not judge, but of course, through relationship with the Father, sa ating Panginoong Jesus, siya at ikaw lang ang nakakaalam nun. We not judge anyone, but of course, ang tunay na judge na mag-judge sa atin, pagharap natin sa Panginoon. Amen? Ang sasabihin niya, halika, tapat, at mabuti kong alipin. Amen? Kaya nga sabi kong sinasabi sa bawat isa, kung tayo naglilingkod, maglingkod na tayo ng tapat. Kung tayo ginagamit ng Panginoon, paggamit na tayo ng the best na meron tayo. Huwag natin sayangin yung oras, 2 oras na natin tayo sa church na nakaupo lang. Kung meron kang talento, gamitin natin yan. Kung hinihipo ka ng Panginoon ngayon, napakaraming ministry mamaya na pwede tayo mag-involve. Paggamit tayo. Kung wala kang talento, wala kang galing, no? Pero kung makapal naman ng bulsa mo, paggamit mo rin yan sa Panginoon. Amen ba doon? Lahat, kung gusto nating paggamit sa Panginoon, merong paraan. Pero naniniwala ako, at least one ay binigyan tayo ng katangian ng Diyos, ng husay ng Diyos. Amen? Even ito man ay maliit o malaki, pagagamit natin yan sa Panginoon. Sudden global chaos and confusion. Matthew 24, verse 40 to 42. Then, 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding of the mill, one will be taken, and the other left. Watch therefore, for you do not know what hours the Lord is coming. There's a sudden global chaos and confusion. Ibig ko sabihin, pagdating ng Panginoon, the raptures come, sabi rito, the 2 men will be in the field, one will be taken, and the others left. Paano kaya? Kapag ikay nakasakay sa aeroplano niyan, no? Tapos, yung pilot, Christians, kinuha ng Panginoon. Tapos, ang dami mga pasahero ngayon na hindi naman Christians. There is a sudden global chaos and confusion. Sa loob ng church, biglang dumating ang Panginoon, the raptures. Ang maiiwan na lang yung ating sapatos, yung damit. Yung mga upuan na yan, nandyan na lahat yung mga damit lang natin. At sigurado yung church na to, JCLGIM, empty lahat ito. Hello! Amen! Mula sa itaas hanggang sa baba, hanggang sa labas, walang maiiwan dito. Because we believe na tayong lahat ay naglilingkod ng tapat sa Diyos.
Pwede natin palakpakan ng Panginoon. Sudden global chaos and confusion. Ito yung napakahirap na. Can you imagine yung problemang ito? May mawawala, may maiiwan. And suddenly, the economy ng bansa magkakaroon ng kaguluhan. The chaos and confusion. Even wala na tayo doon. But can you imagine what happening? Ngayon lang, there's a lot of racket na pumunta rito. Lahat tayo naguluhan. Lahat tayo nabahala. Paano na kung nagkaroon ng banggaan, kaguluhan, sunog, pagbaksak ng mga eroplano, nawala yung mga mahal mo sa buhay. Tapos, nawala yung kapatid mo, nawala yung mga kamag-anak mo. Yung pala, ikaw na lang ang naiwan. Pastor, lagi naman akong umaaten every Friday. Pero paglabas mo, hindi ko alam kung saan nagpupunta. In the past few days, nasa trabaho ka, ikaw ba'y asin at ilawan ng sandibutan? O ikaw yung laging kinakaasaran? O ikaw yung nandadaya? Ikaw yung nangloloko? Hindi ko alam. But ang Diyos, alam yan. Amen? Once again, ulitin ko, kung tayo naglilingkod, maglingkod na tayo ng tapat. There's a sudden global and chaos confusion. Deception by the Antichrist. Thessalonians chapter 2, verse 3-4. Kanina pinakita, no, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin is revealed. There's a man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself about all that is called God, or that is a worship, so that he sit as a God in the temple of God, showing himself that he is God. Ito yung panahon na kung saan na-rapture na lahat yung mga believers, yung mga naiiwan dito. Ito yung mangyayari. There's a deception by the Antichrist. There's a sudden global chaos, confusion, and deception. 2 Thessalonians 2, verse 3 into 4. Let no one deceive you. Huwag natin hayaan, there's a second coming ng Panginoon, the rapture, ay merong maiiwan. Ngayon pa lang, trabahuhin na natin yung ating mga kapatid, magulang, kaibigan, ibahagi na natin yung salita ng Panginoon. Amen? This is the time na kung saan, ito tayo, hindi yung panahon na tayo walang ginagawa sa kaharian ng Panginoon. This is the time to share the word of God, to share the gospel, to share the love of God, to share the salvation. Amen? I remember, siguro alam natin lahat ngayon yan, the man of God, Charlie Kirk. How he shared the word of God. How he encouraged a lot of students. And suddenly, ang lahat nagluluksa. I saw many videos before, how he encouraged the young man to share the gospel, to stand the word of God. But suddenly, how the evil man, the thought of the evil man to shut the man of God. Asan yung puso? Amen? Kaya tama yung salita ng Diyos. In the last day, we are living in the last day. Maraming magpapakasama. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Maraming mag-iiwan. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, darating ang Diyos tulad ng isang magnanakaw. And suddenly, hindi natin alam yung katabi natin, wala na pala. Kinuha na pala ng Panginoon. Amen? Darating ang Diyos like a thief, tulad ng isang magnanakaw. Sa mga dalagat, binata na narito ngayon, ingat po kayo. Baka mamaya yung puso nyo, nanakaw na ng katabi nyo. Dalagat binata lang, ha? Amen? Naiinis ka sa kanya pagkatabi mo. Pero pag wala naman, hinahanap mo. Hindi mo alam, nanakaw na pala puso mo. Sa mga dalagat, binata lang, pero may asawa dito.
Amen? There is suffering and tribulation. Matthew 24, verse 21. For them, there will be a great suffering, unlike anything that has happened from the beginning of the world until now or ever will happen. Can you imagine that? Suffering and tribulation. For them, there will be a great suffering, unlike anything that has happened from the beginning of the world until now or ever will happen. Yung nararanasan mo ngayon, wala kang sweldo, wala kang trabaho, maliit na bagay lang yan. Hindi mo maikumpira yung mga taong maiiwan, yung great tribulation, na paghihirap na mararanasan. Kaya hindi natin na ngayon naghihirap tayo, mahina lang yan, maliit lang yan. Ang palakisin natin, yung pagbalik ng Panginoon, sigurado kasama tayo. Then everyone, the kings of the earth, the rulers, the generals, the wealthy, the powerful, that every slave and free person all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountain, and they cried to the mountain and the rocks, fall on us and hide us from the face of the one who sit on the throne, from the wrath of the Lamb. Can you imagine that everyone, the kings of the earth, the rulers, the general, the wealthy, the powerful, the every slave, a free person, that time, may mga hari na maiiwan na hindi naniwala sa Panginoon. Mayayaman, a powerful slave, free person. Sasabihin nila, itago nyo na kami, tabunan nyo na kami. Dahil doon sa paghihirap na kanilang nararanasan. Suffering and tribulation. That's a reality doon sa mga taong maiiwan. Kung bakit ito sinashare ito, just imagine what will happen doon sa mga tao na hindi naniwala at tumalikod sa Diyos. Kaya ngayon pa lang, gawin na natin yung tama. Gawin na natin yung nararapat na paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasa sa aking kaharian. Bagkos doon lang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. And the last, the mark of the beast, 666. He required everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark of the right hand or on their forehead, and no one could buy or sell anything. In the Philippines, mostly they use now a GCash. Mostly lahat ng transaction ngayon, GCash. And ngayon, we are using also the very common na, yung mga card natin na dating ginagamit. At every transactions, the government, ay wala na yung cash ngayon. Puro card na ngayon. And later on, para maging komportable ang lahat, wala na yung card na yan. And the Europe, nangyayari na ngayon yan. Yung small SIM, sa SIM na sa card natin, merong chips dyan. Palilitin pa yan at ilalagay natin sa kanyang kamay. At very comfortable lahat, gagamitin natin. He required everyone, small and great, rich and full, free and slave, to be given a mark of the right hand or the forehead, and no one could buy or sell anything. Lahat ng maiiwan, lahat na yung kontrolado na. Without the mark, which was either the name of the beast, the number representing his name, wisdom is needed here to let the one who understands and solve the meaning of the numbers of the beast. But it's the number of man, his number is 666. That's a deep study about the book of Revelation. But I give the very basic, the visual na pwedeng mangyari. Amen? And during that time, pag wala kang tatak, hindi ka na makakabili, hindi ka na makakain, kaya yung iba, doon na sa bundok maninirahan. If you're aware, sa mga nangyayari ngayon, sa mall, sa mga fast food, they reduce yung mga tao na nagtatrabaho. Ano nilagay nila? Puro machine. Self-serve, tayo na yung pipindot. Amen? And now, they increase the human robot. Amen? Darating ang time, wala nang maraming tao na trabaho. Mawawalan ng maraming tao ang trabaho. Mawawalan ng trabaho ang maraming tao.
Because what will happen now, very visible na ngayon sa mga mall. Di ba tayo na yung self-service natin? Wala na mga cashier. Wala na maraming trabaho. Sa Amerika, meron na self-driving car. Amen? Sa China, self-driving car. Sabihin mo lang sa dadalhin ka niya. Ibig sabihin yung mga driver ngayon, wala na. Yung mga fast food ngayon, wala na ng trabaho. At dumating yung time na develop mabuti yung mga robots sa mga malalaking pabrika, kumpanya, lahat ng mga tao tatanggalin, ipapasok yung mga robots. Di ba? Wala nang magrarally. Wala nang hihingi ng increase. Tama? Wala nang hihingi bonus. Kasi once to put the remote sa robot, 24 hours magtatrabaho yan. Can you imagine that? At darating talaga yung panahon na yon, yung matinding tagrap. But hindi na natin aabutin yun. Amen? Be ready. And conclusion, Thessalonians chapter 4, verse 18. Verse 18, therefore, basahin natin. Ano sabi doon? Sabay-sabay tayo. Therefore, encourage one another with this word. Amen? Encourage one another with this word. Kung narinig natin salita ngayon, magpalakasan tayo. To share the word of God. Ito magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo maglingkod at maging matapang sa pagharap sa anumang sitwasyon sa buhay. The reality of being ready and the reality of left behind. Sabi na lahat ay tumayo. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. Break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. Break every chains, break every There's an army rising up today. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chains, to break every chains, break every chains, break every chain, to break every chains, break every chain, break every There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain.
bagay pa na nakagapos sa atin. It's the time, yung gesture natin ngayon. May nakatali pang tanikala sa mga kamay mo, sa mga paa mo, sa puso mo, sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong kaibigan, sa iyong ministry. Kung may mga bagay pa na alam mo na umisan ito nagiging dahilan para tayo hindi makapaglingkod sa Diyos. Yung gesture natin sa umagang ito. Like the song na ating narinig sa umagang ito. I hear the sound. The chain is falling. Ano gagawin natin? Kung kapatid, nakatali ka pa ngayon sa takot, pangamba, pag-aalala, sa bisyo, sa kasalanan. This is the time na iwagwag mong lahat yan and hear the sound. The chain is falling down. Woo! Come on, church, let's give our hands to God. Hey, kapatid, just iwagwag mo yan. Ipadyak mo yan. Woo! Come on, church. Woo! I hear the chains falling. Sinusuko sa iyo, Panginoon, O God. Yung aming kahinaan, yung aming takot, yung aming pangamba sa aming mga puso. Yung aming bisyo, yung aming kasalanan, Panginoon. Yung aming maling relasyon, O God. Lord, as we lift our hands to you, O God. Sa may marinig, Panginoon, sa papagpag namin, O Diyos. Lord, nakataling-taling ka na sa aming mga buhay, O God. Spiritual na buhay, Lord. Sa oras na ito, gusto namin marinig, O Diyos, yung pagbaksak ng tanikala sa simento at sa sahig na narito. And I heard the chains falling, Panginoon, O God. Oh, hallelujah. Oh Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Lord, hindi lang sa oras na ito, hindi lang sa lugar ng pagsamba, O Diyos. Sa loob na iglesia, Lord. At Lord, sa araw-araw sa aming mga buhay, O God. And thank you, Lord, sa umagang ito. Lord, sinusuko namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Maguna ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. At tunay nga po, O Diyos, na sa umagang ito, o sa araw na ito, God, ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Kami malaya ng Panginoon. Woo! Yes! Malaya na kami sa anumang uri ng kasalanan. Malaya na kami sa anumang uri ng takot. Malaya na kami sa anumang uri ng kasalanan, O Diyos. Woo! Hallelujah! At higit sa lahat, malaya na kami sa anumang sakit, karamdaman. In the name of Jesus, O God. Hallelujah! Lord, salamat. At inayos mo ang aming buhay. Inayos mo ang aming relasyon, Panginoon, O God. Inayos mo ang aming pamilya, Panginoon, O God. Inayos mo ang buhay ng aming mga anak, O God. Inayos mo ang buhay ng aming asawa, Panginoon, ng aming asawa. Lord, maraming salamat sa umagang ito. At tunay nga po, Panginoon, Lord, ang binanggit ng bawat isa, ang sinuman ng bawat isa, Panginoon, lahat ng ito ay narinig mo, Diyos. Muli po sa umagang ito, God, ang lahat ng papuri, palangal, at kadakilaan ay tanging siya'y lamang. Sige nga po lahat ng pinagpala sa umagang